Street Fighter V4S ni Ducati guys, ang isa sa talaga naman pong napakaangas na naked bike na available dito sa Pilipinas. Samahan mo pa guys sa meron nga pong malakas na power output and syempre mga features and safety features technology na nakalagay sa kanya. And kung kilala mo si Yamaha MT-09 yung version niya, yung makikitaan mo nga na po ng aggressive looking yung kanyang headlight, talaga naman pong gustong gusto ito ng karamihan dito sa atin. Papaano kung yung dalawang motor na yun guys is ipinagsama, tapos ito nga guys is meron din pong maangas na physical appearance and malakas na power output and syempre mga features na pong makikita mo lang sa iba pang mga motorcycle na nasa leader bike. Ngayon guys, ito nga ang ating pag-uusapan, ang Street Fighter Hyper Naked Bike na kahit nga po nasa maliit na engine displacement lang is talaga naman pong napakaporma. Sino nga ba ang motorcycle na ito? Saan siya nagmula? Ano nga ba ang kanyang brand? Aalamin din natin ang kanyang specs, features. Yan nga guys ang ating sama-samang pag-uusapan. Samahan nyo ako guys na pag-usapan ang motorcycle na ito. Pero bago yan, baka pwede naman na pa-subscribe ng aking YouTube channel. I-click mo na din ng notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na i-upload ko. Guys, baka pwede naman na pa-like and follow ng aking Facebook page. Nasa description po ang link. Kaya make sure guys na tapusin nyo ang video na ito para malaman nyo ang information may kinalaman sa motorcycle na ito. Ang tinutukoy ko nga guys is walang iba kundi si TVS Apache RTR 310cc. Ang brand nga po na TVS is nagmula nga po sa bansang India at alam naman natin guys na kilalang kilala din po ang TVS dito sa Pilipinas kasi nga guys meron nga pong nagdi-dealer ng mga motorcycle ni TVS mula nga po sa India to dito sa Pilipinas at dini-dealer nga po ito ni Wiltec. At madami na din po sa ating mga kababayan guys ang nakapag-try nga po ng brand na TVS na maggamit nga po ng mga motorcycle nila. At isa lang po ang sinasabi nila na meron din naman talagang kalidad po ang mga produkto ni TVS Motorcycle. Matagal na din naman talaga guys sa motorcycle industry ang brand na TVS. Madami na din po silang napatunayan pagdating po sa motorcycle industry at alam nyo ba guys na sumasali din po sila sa mga international na race competition. Kaya hindi po pipitsugin ang brand na TVS Motorcycle. Sa katunayan guys, isa nga po ito sa kinikilalang meron nga pong kalidad na mga makina na pinoproduce sa kanilang mga motorcycle na binibenta sa kanilang local market. Katulad na nga lang po guys sa motor na ating pag-uusapan na nagmula nga po kay TVS Motorcycle, makikitaan talaga guys natin siya ng napakaangas nga po na physical appearance, samahan mo pa sa kanyang more on aggressive looking and syempre guys kapag nga po nakita mo ang kanyang side view, makikitaan mo nga po siya ng pagka-DNA ni Street Fighter V4S ni Ducati. And pagdating naman po sa kanyang headlight, talagang kapansin-pansin guys na medyo nga po nakuha niya rin ang DNA ni MT-09 na Yamaha na MT-09. Kaya talagang makikitaan mo ng napakaangas nga po and aggressive looking ang motorcycle na ito kasi makikita mo nga po sa motor na to na meron nga po siyang dalawang DNA na napagkapareha sa dalawang napakaangas at aggressive na hyper naked bike na nagmula nga po sa mga kilalang motorcycle brand. Stand out din talaga guys ang motorcycle na to dahil po sa kanyang mga color combination, lalo na nga po itong isang color variant na ito na talaga naman pong napaka-unique po ng itsura niya. Pansin-pansin nga po sa hyper naked bike na ito guys na talaga naman pong napaka-unique po ng kanyang disenyo, samahan pa sa magagandang bodyworks nga po na ginamit sa kanya and syempre pinag-isipan, very compact nga po ang pagka-disenyo sa kanya, lalo na nga po yung kanyang tail part na makikitaan mong maliit lang po ang kanyang pillion seat. May maangas na front view, samahan mo pa sa kanyang unique nga po na handlebar na sakto lang para sa isang street fighter na naked bike. Talagang kung sa itsura guys, wala ka na talagang masasabi sa kanya, masasabi mo din talaga na maangas at maporma ang naked bike na ito, samahan mo pa sa kanya nga po magagandang color combination and meron din po siya mga technology
technology na nilagay na talaga naman po makikita mo lang sa mga liter bike. Sa physical appearance guys, talagang wala ka na masasabi sa kanya. Goods na goods talaga, napakaangas po talaga ng pormahan niya. Ngayon, kamusta naman kaya sa kanyang engine specs, ang kanyang mga features at ang kanyang nga pong mga technology na nilagay? Sulit nga ba talaga ang Apache R3R 300cc ng TBS motorcycle? Ngayon guys, pag-usapan naman po natin kung ano-ano nga ba ang dapat nating abangan sa motorcycle na ito. Pag-usapan natin ang kanyang specs, features at kung gaano nga ba ka-unique at kaangas ang mga nilagay na technology sa kanya. Ang TBS Apache R3R 310 nga guys is kargada po ng 312.12 cubic centimeter engine displacement, naka single cylinder 4-stroke. Ito nga po guys is naka liquid cooled sa kanyang cooling system, at pagdating po sa kanyang fuel system, siya naman po is naka fuel injected. And syempre guys, pagdating po sa kanyang camshaft, siya po is naka dual overhead cam with 4 valves. Meron nga po siya guys na fuel tank capacity na 11 liters, at pagdating naman po sa kanyang fuel consumption, kumukonsumo nga po ito ng 35 km per liter. Kaya guys, matipid pa rin guys ang isang 300cc na ito na hyper naked bike guys, para makitaan natin siya ng fuel consumption na 35 km per liter. Syempre guys, meron na din po siyang mga safety features. Pagdating nga sa kanyang braking system guys, both na nga po ito na naka disc brake, and meron nga po siyang features na ABS o anti-lock braking system, dual channel ABS guys. Syempre guys, switchable nga po ang ABS nito. Then meron din po siyang mobile connectivity, yung parang pong sa Y-Connect ng Yamaha. Pwede mo nga pong i-connect ang iyong smartphone sa motorcycle na ito. Meron po siyang riding modes. Ang riding modes niya nga po is 5. Una nga po ditong mode is track, pangalawa yung rain, pangatlo yung sports, pang-apat yung urban, at pang-5 nga po yung super moto. Ngayon guys, meron din po itong features na cruise control. Alam naman natin guys na isa ito sa unique na features. Ito nga po yung features guys na cruise control, na kahit nga po hindi ka na pumiga sa iyong throttle, basta nga po naka-maximum lang po. Halimbawa sa 60 kph ang iyong motorcycle, tas sinet mo po ang iyong cruise control, mananatili lang man po sa takbong 60 kph ang motor mo, para din po makapagpahinga ang kamay mo sa pagpiga sa throttle. Meron na din po itong navigation, and syempre guys, pagdating po sa kanyang ilaw, lahat nga po ng kanyang ilaw is naka-LED na nga po lahat. Syempre pagdating po sa kanyang speedometer and odometer, same na din po siya na naka-digital panel gauge. At dahil nga po guys, nakadisenyo ang motorcycle na ito na bilang isa nga pong Street Fighter hyper naked bike, meron na nga din po ito guys na features na quick shifter. Isa nga po sa pinakamagandang features, lalo na nga po kung ang motorcycle na ito is gagamitin nyo po sa racetrack. Pagdating naman po sa kanyang clutch guys, ginagamitan nga po ito ng wet multi-plate 7-plate design RT sleeper clutch. Meron din po ito guys na features na sleeper clutch, kaya makakaasa ka guys na malambot nga po ang kanyang clutch lever. Pagdating nga po sa kanyang ignition guys, matindihan nga po ito dahil ginagamitan nga po ito ng dynamically controlled integrated high energy ignition system. Isa nga sa pinagmamalaki ng TBS guys yung sa motorcycle na ito, yung kanya nga pong 6-speed gearbox na meron nga pong soft at malalambot. Tapos guys, pagdating po sa kanyang bore, meron nga po itong sukat na 80mm, at pagdating naman po sa kanyang stroke, meron po itong sukat na 62.1mm, at pagdating po sa kanyang compression ratio, meron po itong 12.17:1. Ngayon, pag-usapan pa po natin ang kanya pa pong mga kaukulang features. Meron nga po ito guys na electronic throttle control, meron din po siyang glide through technology, meron po siyang voice assist, meron siyang DigiDocs, meron po siyang crash alert, meron po siyang GoPro control, meron siyang smart helmet connectivity, and meron po siyang features na race telemetry. Ngayon guys, kamusta naman po sa kanyang power output? Pag-usapan nga po natin ang kanyang maximum power at ang kanyang maximum torque. Pagdating nga po sa kanyang maximum power guys, meron nga po itong 35.6 HP at 9,700 RPM, and meron naman po siyang maximum torque na 28.7 Newton meter of torque at 6,650 RPM. Kaya sa power output na yun guys, saktong-sakto na rin po para sa isang 310cc na naked bike na meron pong malakas at hindi ka din mabibitin na performance. Para nga guys sa kanyang performance guys, kaya niya nga pong mahit ang kanyang top speed sa bilis na 150 km/h, at ang kanya nga pong 0 to 100 kph guys is kaya niya nga pong mahit ang kanyang 100 kph in just 7.19 seconds. Pag-usapan naman po natin ang kanyang mga suspension. Pagdating nga guys sa kanyang front suspension, ginagamitan nga po ito ng upside down 441mm diameter na suspension na makakaasa ka nga pong mayroong maganda pasok sa kurbada. Samahan mo pa guys sa kanya nga pong rear suspension na ginagamitan ng solid die-cast aluminum swing arm directly hide monoshock preload adjustable. Pagdating nga guys sa sukat ng kanyang mga gulong, meron nga po itong sukat sa unahan na 110/70/17, at sa likuran naman po is may sukat na 150/60/17. At syempre guys, ang kanya nga po guys na mga wheels is ang ginamit nga po na materialis is alloy. Sama mo pa guys sa kanyang frame na ginagamitan nga po ng hybrid with trellis and cast frame split
chassis. Ang kanya nga pong mga gulong guys is naka-tubeless na, and syempre pagdating nga po guys sa kanyang safety features, bukod nga po sa ABS o anti-lock braking system, meron din po itong TCS o traction control system. Nung una nga pong nakita ito ng ating mga kababayan, inisip nga po nila guys na si Rusi po ang maglalabas nito, dahil lalo na nga po nang nakita nila ang color variant na kulay dilaw. Akala nila guys si Rusi po ang maglalabas nito, pero alam naman natin guys na hindi nga po si Rusi ang maglalabas nito. Pagbibigay linaw na rin po sa mga nag-aakala at nag-aabang na si Rusi ang maglalabas nito. Dito sa Pilipinas guys, si Wiltec nga po ang nagdi-dealer ng mga motorcycle ni TBS. Kaya kung ilalabas po yan dito sa Pilipinas guys, may chance nga po na ilabas yan dito ni Wiltec sa pangalan pa rin po o sa brand pa rin po na TBS. Kaboy, dadalhin ba o ilalabas ba yan dito sa Pilipinas? Well, yan ang tunog-tunugan guys. Ngayon guys, kung may update po, may kinalaman dyan, agad ko din po kayong sasabihan. Sa ngayon guys is medyo 50-50 pa po tayo, pero tunog-tunugan na rin guys na ilalabas din yan sa Pilipinas. Ngayon, yan ang ating sama-samang aantayin, kaya i-update ko po kayo kung ano nga pong update may kinalaman sa motorcycle na ito, ang TBS Apache R3R 300cc. Guys, ano ang masasabi nyo sa motor na ito? Pakicomment naman ang inyong reaksyon. Maraming salamat po. Bago matapos ang video na to guys, baka pwede naman na pahingin ng isang like mula sa inyo bilang pagsuporta sa ating munting video. Maraming salamat po. So pwede mo na rin i-share para din malaman ng iba nating mga ka-rider. Sa tingin ko guys is dito ko na lamang po tatapusin ang ating vlog. I hope na nag-enjoy kayo sa aking hinandang video para sa inyo. Pinasisigla ko din kayo guys na i-subscribe ang aking YouTube channel. I-click po na din ang notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na video na gagawin ko. So dito ko na lamang po tatapusin. Maraming salamat. Ichi boy. Thank you.